I bring you good news that will cause great joy for all the people. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa umaga ipinagkabit sa amin. Maraming salamat sa pag-iingat na nakarating po kami ng ligtas sa inyong bahay sambahan, Lord God. Narito po kami sa inyong bahay sambahan upang papurihan ka at pasalamatan ka sa mga kapatid na namin na wala pa dito sa bahay sambahan nyo, Lord God. Kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila. At sa umagang ito, Lord God, kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang makita sa aming mga papuri. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
bahay ng sambahan mo po, Lord God. At gabayan niyo rin po ang sa salita sa unahan at isang puso at isip po namin ang inyong mga salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Merry Christmas po mga kapatid. Mas maganda raw, joyful Christmas. Sabihin nyo nga po, joyful Christmas. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Alam nyo, sabi nila, pag Pasko, dapat nakangiti tayo kahit marami na po tayong wrinkles, ano? Ayan, ano? O kaya, meron tayong, kumbaga, hindi natin naayos. So, kailangan parati tayo nakangiti. Minsan mahirap ngumiti. Tama po ba? Minsan mahirap ngumiti. Pero this morning, napakaganda po ng dadalhin ko po sa inyong mensahe. Kasi kahit po anong mangyari sa buhay natin, kailangan daw tayo ay joyful. Ayan, mayroon tayong kagalakan sa ating puso. Kahapon po, bago po ako magsimula, kahapon po ay kasama ko ang mga Gideons ng pila. Kami po ay nakisabay ako dahil meron pong gawain sa Binyan. Ayun po, medyo malayo po yun, ano? At kami unang-una, early bird po kami, dumating po kami alas 7:15 ng umaga. Ako po yung naglalakad. Kung alam nyo yung kalye ng pila sa Sambat, so sa may iglesia, naglalakad na ako doon ng pasado alas 4. Dahil alas 5 kami aalis. Wala akong makita man lang na pandesalan dahil nagugutom ako. Kaya nakabili ako ng burger. Ayan po, no? Dahil nahihiya naman akong pumunta ng alas 5, dahil baka wala pang tao sa kapilya. Ako po yung naglalakad, isipin nyo, 4:45, naglalakad ako dun sa madilim na kalye ng pila sa may iglesia, kung alam nyo yon, sa may Sambat. Yan. Dahil ang alis namin, alas 5. Nakaalis kami, 5:45. Dahil marami pa rin mga late. Pero dumating kaming early bird. Napakasaya po ng aking fellowship with the Pila Gideons. No? Mga kalalakihan ng pila kami, 10 dun po sa van. Ayan po. At kami masaya-masaya una kami kasi kaya namin gustong mauna kasi nakikinig pa kayo. Ayan. Kaya kami gustong nauna kasi merong early bird prize. So sabi ko, tayo ba'y pupunta lang sa fellowship dahil merong prize? Of course, hindi. Para bang tayo ba'y pupunta lamang sa bahay-sambahan dahil merong gift? Ayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon. We are not going to church because of the gift, of the material gift. We are not serving God because we want to receive a material what? Gift. Di ba? Tapos, ito nangyari sa amin. Napakaganda po na experience namin. Masaya po yung fellowship. Bagamat 66 lang ang dumalo. Kami pauwi na ng 1:30. Alam nyo nangyari sa amin? Nasiraan kami sa Kabuyaw. Alam niyo po kung anong oras kami umalis sa Kabuyaw? Alas 4 pasado. At dumating ako sa Santa Cruz ng alas 8 ng gabi. Madaling araw ako umalis. Anong oras ako dumating? Gabi na. Pero besides that, kami po ay meron kaming tinatawag na walang mayaw ang aming kwentuhan tungkol sa mga gawain. Meron kaming malalim na kagalakan sa aming puso. Ito po ang gusto kong dalhin sa bawat isa sa atin. Pag Pasko, gustong-gusto natin ang pagbubukas ng Anong gusto natin binubuksan? Pinto? Pinto o cabinet? Hindi. Ang gustong-gusto nating buksan ay
regalo. Lalo na sa ating mga bata. Isipin nyo mga kapatid, ano ang tradisyonal na Pilipino senaryo pag Pasko? Kapag Christmas Eve, nakaparada na ang mga bata at ang mga magulang ay sayang-saya na naghahanda at balot na matagal pa. Tama po ba? Balot na ang kanilang mga regalo. Tama po? At anong saya ng mga magulang kapag nakita nila ang kanilang mga anak na binubuksan ang kanilang mga regalo at pagkakita nila sa kanilang regalo ay ano? Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa ang anak, tuwang-tuwa ang ina at ama. Ganon din ang ating Diyos. Sino ang binigay sa Kanya, sa atin? Si Jesus. Siya ang pinakamahalagang regalo sa atin. Na hindi nakabalot. Di ba? Hindi siya nakabalot. Actually, ang Panginoon ay dapat nasaan? Nasa ating puso. Emmanuel, God is with us. Fulfilled to bring joy. Ayan. Sino rito po ang, kung nahihiya kayo, wag po tumaas ang kamay nyo. Sino po rito ang kompleto na ang Pasko? Taas ang kamay. O, si Sister Eileen, kompleto na. Isa lang. Ay, hindi pa kompleto ang Pasko ko dahil hindi pa nabibigay yung 13th month tsaka 14th month pay. Hindi pa kompleto yung Pasko ko kasi iniintay ko yung GCash na padala ng ninang ko. Hindi pa kompleto ang Pasko ko kasi ganito, etc., etc., etc. Ibig sabihin po ng fulfilled, completeness. Yung kompleto. Kung pagka minsan, di ba, pag meron tayong isang anak na wala sa hapag, nalulungkot tayo, hindi. Nalulungkot kasi hindi kompleto ang pamilya. Mga kapatid, sa pananampalataya, people try to find joy in many things. Ang tao, Kristiyano man o hindi, naghahanap ng kagalakan sa maraming mga bagay. Amen? Maraming mga bagay ang hinahanapan natin ng kagalakan. And usually, ang hinahanapan nating mga kaganapan o kakumpletuhan ng ating buhay ay ang mga regalong material. Yan. Andiyan pa ho ba kayo? Oo, yan. Napakaganda. Nagsisimula pa lang po si Brother Alain, Thank you sa last Sunday na message. Ang ganda po nung message last Sunday, Alam nyo, kami po ay ginagamit lang ng Panginoon. Tignan nyo po ang mensahe. Huwag ang taga-mensahero. Ayan, Tama po. Kaya tignan natin si Jesus. Huwag ang dumadalo. Pero kailangan din titignan natin ang mga dumadalo. Okay po? Tignan natin si Jesus ngayong Paskong ito. Fulfilled. When you say fulfilled, you are complete. Ayan. Ito pong fulfilled dito na pag-uusapan natin, ito pala ay pinropesiya o sinabi pa nung unang panahon pa na merong darating na tagapagligtas. Merong Mesyas. Pag sinabing si Jesus, siya ang ating Savior, sabihin nyo nga, Savior, Messiah, Lord. Yung Messiah, ano ba ibig sabihin ng Messiah? Brother Mori, alam mo yung Messiah? Anong ibig sabihin ng Messiah? Nakakataas? Ang ibig sabihin, tama, pero ang ibig sabihin ng Messiah, anointed one. Yung pinili ng Diyos. Ayan. So si Kristo dapat nang tinitignan natin sa Kapaskuhan ito at araw-araw. Kaya nga sabi, Emmanuel, God with us. This is our joy. Fulfilled to bring joy. Ayan, sa Luke 2:10 to 11. Kaya dumating ang Panginoon dahil gusto niyang bigyan tayo ng malalim na kagalakan. Ayan. Alam niyo po ba yung joy nung nasa krusada ako? Acronym yan. Para tayo magkaroon ng tunay na kagalakan, yung J, Jesus. Sabihin niyo nga, Jesus. Yung O, others. Yung Y, you.
Sino una? You ba? Sino una? Jesus. Si Jesus pala dapat ang una para magkaroon tayo ng malalim na kagalakan. Ayan. Ngayon mga kapatid, okay, fulfilled. Tingnan natin yung eksena. Tingnan natin yung eksena doon sa binasa kanina ni Brother Matthew. Ano ba yung eksena? Okay? Malaman natin the proclamation of joy. Kailan nagsimula ang kagalakan ng daigdig? Ayan. Sa Luke 2:10, andyan po sa mga program, konti lang yung program natin, ito po yung senaryo. Alam nyo, nandun yung mga pastol ng tupa. Alam nyo ba yung mga pastol? Ano sa English ang pastol? Pastor? Shepherds. Di ba? Alam nyo po ba yung mga shepherds nung unang panahon, mababang trabaho yan. Ano ba ginagawa ng mga tagapastol? Nag-aalaga ng mga hayop. Ang hayop ba, mabango, mabaho? Mabaho, di ba? Actually, yung mga pastol, sila ang tagapag-alaga ng hayop, ka-level nila o kapareho nila ng trabaho yung mga maniningil ng buwis at yung mga manunugal. Kaya ang tingin sa kanila nung mga panahong yon ay mababa. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Mababa. O sila ay pag nakakita ka ba nung mga panahong yon, panahon ng Panginoon, pag nakakita ka ng mga maniningil ng buwis, sabagay sabi nila hanggang ngayon at saka yung mga manunugal, merong pagdududa. Tama po ba? Kasi hindi ito gagawa ng mabuti. Ganon din sa mga pastol. Yung mga pastol na yan ay hindi binibigyan ng halaga ng society, ng pamayanan nung panahon na yon. Pero, isang malaking pero, dito nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong eksena? Isang malalim na gabi, walang bagyo noon. Tahimik na gabi, nasa parang ang mga pastol. Kasama yung mga tupa. Nag-aalaga sila ng mga tupa noon. O namamahinga sila. At bigla na lang, sino dumating? Ang Panginoon ba? Sino dumating? Sabi, si Jesus na ba ang dumating? Dumating ang mga anghel. Ang sabi po rito, kung kayo may mga banal na kasulatan, ang sabi po ay ganito, ngunit sinabi na sa kanila ng anghel, ayan po yung command. Sa Luke 2:10, sa English po sabi, but the angel said to them, I proclaim to you good news. Ang sabi po sa Luke 2:10, ang unang-unang sinabi, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, sa 8 po, simulan natin sa 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanila mga tupa ng gabing yon. So imagine niyo ano kaya, ang bawat isa sa atin, tayo, nasa side nun. Tapos nakakita tayo ng ano kaya nandun tayo sa panahon na yon. Imagine ninyo. Tapos nakita natin yung mga anghel, yung mga pastol na nag-aalaga ng ng tupa. Isang tahimik at magandang gabi. Imagine niyo po, kunwari, bumalik tayo doon sa panahon na yon. At ito po yung eksena. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano kaya isang gabi sa inyong tahanan, bigla na lang dumating ang isang anghel ng Panginoon? Ano usually ang nangyayari sa atin? Natatakot tayo. Alam nyo ba, sabi ng mga Christian writers, sabi ng mga manunulat, na mga Christian commentarist, kaya minsan natatakot ang tao kasi nakakita sila ng isang banal na nilikha. At kaya tayo natatakot kasi nasaan ba tayo nung niligtas tayo? May kasalanan tayo o wala? May kasalanan. Meron ho ba ritong matapang na gumagawa ng kasalanan? Yung eto ginawa ko. Ipapakita ko sa lahat. Kasamaan. Pwede ho ba yun? Di ba pag gumagawa tayo ng kasalanan, patago o palabas? Patago. Tama po ba? Wala akong kausap.
Tama po ba? Pag gumagawa tayo meron bang gumagawa ng kasalanan na palabas? Hindi. Usually, patago. Ang pagnanakaw, palabas, patago. Patago. Kaya nagulat ang mga anghel, ang mga pastol, bigla na lang may lumabas na anghel sa harapan nila. Isang banal na alagad ng Panginoon. Ang sabi doon, mga kapatid, ay ganito. Sabi po ay ganito, at tumayo sa harapan at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Isipin niyo ho kaya habang nagsasalita si Brother Alain, pagkatapos ko magsalita, bigla na lang meron dumating dyan na mga anghel. Paano po kung meron tayong mga nagawang kasalanan sa ating puso? Paano kung merong galit sa ating puso? Galit ako sa ganito kong kapatid, galit ako sa ganito kong kamag-anak, galit ako sa ganito kong etc., etc., etc. Paano po kaya? Di ba, pag ganon, matatakot tayo? Tama po ba? Mahina. Tama po ba? Ayan. Ganun ang nangyari. Kasi siguro ito mga pastol na to may mga pagkakataon na sila'y nagkakasala din. Sabi nga po, the Christian should have inner joy. May malalim na kagalakan. Sabi po rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, ang sabi ng anghel, don't be, afraid. Huwag kayong matakot. Sa buhay natin, kapag nababalo tayo ng takot, marami tayong hindi magagawa. Amen? Hindi tayo makaka-function properly. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos ng maayos. Hindi tayo makakapaglingkod sa ating pamilya ng maayos. Sa ating trabaho, hindi tayo makakagawa kapag babalutin tayo ng takot. Pero nandun yung assurance. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa mga tao. Mga kapatid, sa pananampalataya, sometimes we find joy in many things, in gifts, in new experiences. Magta-travel kami rito. I will be very happy pag nakapag-travel ako. No offense po doon sa mga nagta-travel, ha? Okay? Kasi ang kaligayahan natin minsan nandun sa experience. Pag hindi natin na-experience ang isang bagay, malungkot tayo. Amen? Malungkot tayo. Hindi ako umiiyak. Drama lang ni Brother Alain. We find joy in food. Pag walang manok sa hapag, pag walang hamon, pag walang keso, kapag walang spaghetti, kapag walang etc., malungkot tayo. Di ba? Minsan, wala lang salad, malungkot na tayo. Hindi na maipinta mukha natin. We find joy in food. Sometimes we find joy in relationships. Akala natin, pag okay kami, magkakapatid, magkakaibigan, ando na ang true joy. Kailangan kami okay ni brother. Kailangan okay kami ni sister. Yan. We think we find joy in success, in achievement. Kailangan ako ma-promote sa trabaho. Kailangan ako'y sumweldo ng ganito. Etc. Pero yung joy, yung kagalakan na sinasabi rito, ibang kagalakan, mga kapatid. Ayan, marami mga bagay. We find joy in possessions. Okay? Kapag wala itong mga bagay na ito, malungkot na kami. Malungkot na ako. Hindi kumpleto ang aking Pasko. Sabi nga nila, walang ningning ang aking Pasko. Pag hindi ko nakita siya ngayong Pasko, malungkot ako. Pero ang pagkakamali ng iba o ng marami ng Kristiyano, ang tunay na kagalakan ay God in us. Sabihin nyo nga, God in us. Kapag nasa iyo ang Diyos, that is the true real joy.
Irregardless kung nakatravel ka, irregardless kung magandang iyong relasyon, irregardless kung meron kang magandang regalo, kung meron kang ganitong pagkain, that is true joy. Ang sabi po rito, ano ang content? Ano yung balita ng mga anghel? Ang sabi ng mga anghel, I give you good news of great joy. Ayan, napakaganda, no? Kung nanamnamin natin, ang sabi po dito ay, ang sabi po dito, I give you good news of great joy. Isang malaking kagalakan ang dinadala ko sa inyo, sabi ng anghel. Ayan, yan po yung joy, no? At ang sabi niya, the scope, pag sinabi, para sa lahat ng tao. Kasi noon, actually, ang pinili ay ang bayan ng Ang bayan ba ng Pilipinas ang pinili? Anong pong grupo ang pinili? Bayan ng Israel. Ang mga Hudyo. Pero, sinama na rin ang mga Griego. O ang mga Greek. Ang mga Hentil, ang mga Hentil. Pag Hentil kasi hindi ka pinili o hindi ka mananampalataya. Ayan. Kaya, sinong kasama sa panahon natin? Kasama ba tayo? Kasama ba tayo? Kasama tayo. Don't be afraid. I give you good news of great joy na para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Ito palang balita na dala ng mga anghel ay para sa lahat ng tao. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalataya, joy from God is lasting. Joy from God is eternal. Ito po ay mananatili sa atin kahit na wala itong mga bagay na ito. Pero alam niyo po ba, tutulungan tayo ng Diyos, pagpapalain tayo if we have joy in Him. Magkakaroon ng magandang mga kalooban siya para sa atin. Ang sabi po rito, mga kapatid sa pananampalataya, biblical joy not only comes from His promises, but it is also rooted in His presence. Pag nasa atin ang Panginoon, yan ang biblical joy. Kahit wala na iba. Pero mahirap pag wala iba. Tama po ba? Kasi, minsan ang kumukumpleto ng Pasko natin, material. O ang kumukumpleto ng Pasko natin, relasyon. O ang kumukumpleto ng Pasko natin, yung pangsanlibutan. Pero ang tunay na kagalakan ay makikita kanino? Sa Panginoon. Kay Jesus. Mga kapatid sa pananampalataya, biblical joy not only comes from His promises sa mga pangako niya, kundi nanggagaling din sa Kanyang presensya. Kaya kahit wala itong mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag yan sa mga bata. Di ba? Hindi yan maintindihan ng mga bata dahil nung ako, bata pa ako, gustong-gusto ko ng mga regalo. I think lahat tayo gustong-gusto. Kahit nga umidad na ako, gusto ko pa rin ng regalo eh. Pero ang tunay na regalo na hindi mawawala ay ang Panginoon. God with us, Emmanuel. Mga kapatid sa pananampalataya, so yun, sabing ganon, Sabing ganon, ang sabi po mga kapatid ay napakaganda po ng salin sa ano ba tong ating Biblia? Magandang balita. Napakaganda ng salin. Napakatagalog, no? Napakatagalog. Napakadaling intindihin. Parang ang lapit natin sa kahulugan. Ang sabi po rito ay, ngunit sinabi sa kanya, sinabi na po, no? Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yung bayan ni David, anong lugar ba yung bayan ni David? Sinabi ko na, Bethlehem. Yan ang bayan. At si David, diyan ang galing si Jesus. Ayan. Sa linya, sa lahi ni David, kung babasahin niyo ang Mateo, diyan ang galing sino? Si Jesus Christ. Kaya nga ang king is Jesus Christ. He is the future king. He is the future Messiah. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi rito ay ganito. Sige po, na lang. Ayan, sige. Yung susunod. We look for joy. In the wrong places, the gift of Jesus is joyful.
Sige po, tuloy natin. But the angel said to them, I proclaim to you good news, mabuting balita ng kagalakan. Sige po, tuloy natin. Ayan. The command, don't be afraid. The substance, news of great joy. The scope for all people. Sige po. Ayan. Ayan. Ito yung mga dahilan. Bakit tayo kailangan, magalak? Kaya nga sabi ko, nagkukwentuhan kami kahapon, bakit ba tayo nagagalak, mga kapatid, yung mga kalalakihan, no? Ano kami, 10, 9 na taga-pila, 1 taga-Magdalena. 10 po kami kahapon. Ayan. Kaya nga, bakit ba tayo pumupunta sa mga fellowship na pagkwentuhan namin? Ano bang reason nga ng Christmas? Ang reason ng Christmas talaga ay dumating ang tagapagligtas. Minsan, namimiss natin yon. Kaya nga, di ba naririnig natin parati, Jesus is the reason for the season. Di ba? Wala nang iba. A Savior is born. Kaya nga isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristo. Ang Kristong Panginoon. Okay? Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Wala pa pong diaper nun. Okay? Nakalampin. At nasaan? Mabango ba yung sabsaban? Mabango ba yun? Hindi. Alam nyo, nakikinig po ako sa ating mga tagapangaral. Yung sabsaban pala, alam nyo ang simbolo ng sabsaban? Kayo. Tayo. Ang ating mga buhay, ang ating mga puso. Si Kristo ba nakahiga sa ating puso? Yan. Si Kristo ba may lugar, may sabsaban sa ating buhay? O si Kristo, pag Pasko, nakikiusod? Naiintindihan niyo po ako? O pag Pasko lang, o pag maganda ang aking mood, si Jesus ilalagay ko sa loob ng aking sabsaban. Ibig sabihin, sa labas, kawawa naman si Jesus. Sabsaban na nga. Yung sabsaban, ano yon? Maganda bang, lugar? Hindi eh. Mailalabas pa natin siya, di doon na siya sa lupa. Ang tanong, si Kristo ba pag Pasko lang nasa loob? Gusto ko yung ganun, Nasa loob ba ng ating sabsaban? Pag naglilingkod ba tayo, si Kristo nasa loob o nasa labas? Yan ang aking gustong dalin sa inyo at sa akin. Dapat pag naglilingkod tayo, si Kristo nasaan? Sa loob. Nasa ating mga sabsaban. Ano sa English ang sabsaban? Manger. Alam niyo po ba yung away in a manger? Hindi ko na po alam ang susunod. No crib for a bed. Sabi ganon? Ibig sabihin, walang matulugan. Kawawa naman ng Panginoon, tagapagligtas natin, walang matulugan sa ating puso. The time, today. Alam niyo ito, medyo may figurative. Sabi sa Galatians 4:4-5, hindi ko na po babasahin. Ang sabi po dyan, si Kristo dapat nananahan sa ating puso parate. The place in the city of David. So ito yung mga dahilan bakit tayo kailangan magalak. Pero ito, namimiss ito ng maraming mga Kristiyano. Hindi lang Kristiyano, ng mga tao. Kasi bakit? Busy sila. Anong busy? Busy sila saan? Pag-shopping, paglilinis, pagtawag sa mga kamag-anak, pagkuha ng ticket. Amen? Ticket pag-alis, pag-arrange ng masasakyan. Pero they're missing the point. Ito ang reasons for joy. At ito, ano mangyayari kung alam natin ngayon ang true meaning ng Christmas? Ito po, ito na po yung pangatlo. Hindi ko alam kung bakit mali ba. Yan. The response. Ito yung dapat nating ito raw, pag may joy ka, pag may kagalakan ka, it will move you to worship. Mananambahan ka. Kaya yung mga, hindi po judgmental kaya yung mga hindi natin nakikita sa kapilya, baka wala sila ng joy. Kasi hindi importante kung sino yung sumasamba sa kapilya. Ang importante yung sinasamba. Amen?
You do not worship because of your brother or your sister. You worship because of the Savior. Amen? Joy directs us to worship. Kasi may kagalakan ako eh. Nandito sa akin ang Panginoon, kaya it directs us to worship. Tignan natin yung mga ordinaryong mga pastol. Alam nyo, napaka-ordinaryo. Pag sinabing ordinaryo, mayaman ba? Pag sinabing ordinaryo, nakapag-aral ba? Hindi. Ordinaryo nga eh. Sabi ng mga pastol sa Lucas 2:20, ang sabi rito mga kapatid ay ganito. Tignan nyo kung gaano ka-excited yung mga pastol. Sabi nila ay ganito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kaya nga mga kapatid, nagpuri sila sa Diyos. Ano pong ginawa natin kanina rito? Nagpuri ba tayo? Yes. Kaya nga po merong praise and worship. Nagpuri tayo. Kasama yun sa pananambahan. Mahirap yata yung kumakanta tayo, tapos merong galit sa ating puso. May hinanakit. Meron tayong iniisip na mga ibang mga bagay. Kaya nga kahapon, nung nagkukwentuhan, ang ganda kasi na-experience namin kahapon eh. Ako lang ang dayuhan. Pag sinabing dayuhan, hindi ako taga-pila. Ako lang ang taga-Magdalena. No? Ako lang mag-isa taga-Magdalena. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko, mga kapatid, sabi ko, dapat pag nag-worship tayo, inaalis natin yung mga ating mga galit, yung ating mga alalahanin, yung ibang tao. Saan tayo mag-focus? Sa Panginoon. Tama po ba? Okay? So, joy directs us to worship. Ano pa? Joy moves us to witness. Ito, sabi ng iba, maraming pagkukulang ang iglesia dito. Dapat pag nasa atin ang Panginoon, binabalita natin ito sa ating mga kaibigan. We witness. Ibang witness natin eh. Ano we-witness natin? Ang wini-witness natin, alam mo ba si Kumare, ganito, ganyan. Alam mo ba si ganito, ganyan. Ibang witness natin. Hindi natin pinag-uusapan Hindi natin pinag-uusapan ang Biblia. Ang pinag-uusapan natin, yung kumare natin, yung kapatid natin, yung anak natin. Yun ang pinag-uusapan natin, yung kaibigan natin, yung kasama natin sa trabaho. Pero, ang sabi dito, sa 17 and 18, pakinggan nyo, nang makita ng mga pastol ang sanggol, eto po tayo sa pangalawa, joy moves us. Ibig sabihin, it motivates us. Lumalabas tayo sa ating mga sarili para mag-witness. Pag sinabi mag-witness, mag-share ng good news, ng mabuting balita, i-share ang Panginoon. Ang sabi po sa 17 and 18 ay ganito, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Kasi si Maria, hindi niya malaman, na-realize niya na ang kanya palang pinagdalang tao, actually Diyos siya. Amen po ba? Diyos ang kanyang pinagdalang tao. Diyos siya. So, sabi mo rito, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi. So, merong pagsasabi. Ayan. So, kailangan tayo nagwi-witness. Ikatlo, joy remains in our hope. Alam nyo, mga kapatid sa pananampalataya, at dito na po tayo magtatapos. Sabi po ay, kailangan daw po ay meron tayong tinatawag na pag-asa. Hope. Ayan napakaganda po ng Romans 15:13. Kapag may kagalangan tayo, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin sa Romans 15:13. Ang sabi po rito sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya po tayo may kagalakan kasi may pag-asa tayo. Kapag wala tayong pag-asa, hindi na magkakaroon tayo ng kagalakan. Ang kagalakan ay resulta ng ating pag-asa. Ang pag-asa po kailangan araw-araw sa buhay ng tao.
Kaya kailangan may pag-asa tayo para merong space ang joy. If we are joyful, not only this Christmas, every day, we are joyful, we are hopeful na ang kapatid natin ay magbabago, na ang programa nito ay magbabago, na ang ating pananambahan ay magbabago, ang ating merong magandang kalalabasan. Mga kapatid, before I end, ang sanlibutan ay sinasabi sa atin na ang kagalakan ay produkto ng mga nangyayari. Pero ang totoo, kahit ano pa ang mangyari, sinong nasa atin? Ang Panginoong Hesus. And that will never be changed. For the Christian, dito na po ako sa conclusion. Meron pa ho ba akong sinabi dyan? Meron pa yata. Last na. Paki-ano nga po. Hindi ko maano to. Ayan, sorry. Ayan, last na. Joy remains because God is with us. Sabihin nyo nga, God is with us. Actually, yun ang pinaka-message ko sa umagang ito. God is with us. Joy will remain. Ayan po, no? Kaya nga po, sabi ko rito, para sa isang Kristiyano, Christmas represents something that doesn't go away. Ang Christmas, ang akala natin, pag Christmas lang tayo masaya. Pag Christmas lang tayo may kagalakan. No. Hindi natin naiintindihan, mga kapatid. Hindi lang pag Christmas tayo may kagalakan. Araw-araw. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Joy in Jesus Christ sustains us because God is with us. Ayan. Kaya nga today, I want you to embrace joy. I want you to embrace the gospel. The joy of a life changed by Jesus. Kung talagang may pagbabago sa buhay natin, we lead you to worship Him, sasambahin natin siya, tell others about Him, ipapamalita natin siya, and fill us with what? Hope. Kaya nga mga kapatid, ang kagalakan ay wala po sa ibang mga bagay. Ang kagalakan ay wala sa ating kapatid. Amen? Ang kagalakan ay wala sa mga regalo. Kundi ang kagalakan ay ang pagtahan ng Panginoon sa atin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil ika'y dumating. Salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ang mga ordinaryong pastol para sabihin sa aming lahat na kahit ordinaryo kami, meron pong mga magagandang mga pangyayari sa aming buhay na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kagalakan sapagkat ikaw ay nasa amin. Lord, ang iyong pagdating ay tunay na nangyari upang bigyan ang bawat isa ng kagalakan. Ang panalangin ko, Panginoon, sa Kapaskuhang ito, sa pag-aalaala namin ng iyong kapanganakan, ng iyong pagdating, ay manatili ang kagalakang ito at matukoy namin na ang tunay na kagalakan namin ay nasa iyo. Ito, Panginoon, ang aming mga dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y magsitayo para po sa ating panawagan. Inaanyayahan po dito ang bawat isa na lumapit po sa ating Panginoon, yung mga taong tinawag ng ating Panginoon. Gaya nga ng sinabi ni Brother Ray, the reason why we are here is because of Jesus. Jesus only. Kaya po sa mga kinakatok sa puso ng ating Panginoon, pwede po tayo lumapit.
Lord's Supper, awitin po natin ang antakas. Purihin ang Panginoon sa magandang umagang ito na ibinigay sa atin at tayo naririto upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan ay ibinigay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa sa atin na tayo makasalanan ay kanyang tinubos ng kanyang dugo at tayo binigyan ng pagkakataon sa langit na bayan. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ito po ang ating maririnig. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya ipinagkalulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraparasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay bawat sa amin sa umaga ito. Sapat pinanauli mo, O Diyos, ang aming kalakas at ang aming buhay upang ipaglingkod, O Diyos, sa iyong dakilang harapan. Salamat po ng marami sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na kumikilos sa bawat sa amin, O Diyos, upang ganapin ang iyong banal na utos. Narito, O Diyos, ang bawat sa amin na handang tumanggap ng mga simbolong ito ng pasakit, O Diyos, sa Panginoon sa Kristo nang siya'y mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang itigis ang kanyang dugo, upang kahirapan, O Diyos, ay kanyang manasan. Amin dilangin, O Diyos, sapagkat ito'y pinagkalooban mo, O Diyos, upang bawat sa amin ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat ng marami, O Diyos, sa iyong pagbibigay sa amin, O Diyos, ang magpapalaga. Sapat namatay ang Panginoon sa Kristo din sa krus ng Kalbaryo upang ang kasalanan bawat sa amin, O Diyos, ay matubos. Salamat, O Diyos, sa katubusang ito na ipinagkaloob mo, O Diyos, sa maraming mga tao
narito, O Diyos, ang bawat sa amin. Siyasatin mo, O Diyos, ang aming mga puso na isipan. Kung ikinakita ng bahay ng dungis, O Diyos, sa buhay ng bawat sa amin, bago tumanggap, O Diyos, ng mga simbolong ito, maihingi namin, O Diyos, ang kapatawaran sa iyo. At pagindapatin mo bawat sa amin, O Diyos, sa katumanggap, O Diyos, ng laman ng saro at ng tinapay, upang kami, Diyos, yung maging karapat dapat sa iyong dakilang harapan. Salamat, O Diyos, sa pagpapatuloy, O Diyos, na ipagkaw mo sa amin, upang kami mapaglingkuran. At dalhin, O Diyos, ang lahat ng iyong mga tinatawag sa iyong bahay dalanginan, sa iyong banal na iglesia, upang makasama at makapiling namin, O Diyos, sa paglingkod. At patuloy, O Diyos, habang aming matamang iniintay ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, upang kami pagsama diyan sa langit na bayan. Ito po yung aming pasalamat na hiling sa makapangyarihang pangalan na iyong tumunanak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, sa tulong na iyong mga Espiritu. Ito po ang aming dalangin, papasalamat ngayon pakilanman. Pwede po bang pumalakpak yung mga pinagpala po ng ating pong Panginoon? Morning po sa bawat isa. At ako po naniniwala na ang isang tunay po na Kristiyano, hindi na po kailangang i-challenge para magbigay. Amen po ba? Dapat kapag bigayan, tayo po ay handang magbigay kasi alam po natin na ang Diyos po yung unang nagbigay sa atin. At yun po yung kailangan po nating maintindihan. At
ito po ay paalala lamang po sa bawat isa na kahit magkano po ang ating pong ibigay, yan po ay magiging kalugod-lugod sa atin pong Panginoon kapag tama po yung puso. Kapag nagagalak po yung puso na magbigay. Kaya i-challenge ko po yung bawat isa na ihanda po natin yung ating pong puso't isipan na dapat nagagalak tayong magbigay sa ating pong Panginoon. Kaya nga po tayo po ay pinagpala para po maging pagpapala sa iba pong tao. At basahin po natin sa 2 Corinthians 9:7. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Papuri po sa ating pong Panginoon. Hello, para po sa ating pagbibigay, awitin po natin ang We Are on Offering. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na dakila po sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na kami nagpuri, nagpasalamat, sumamba sa iyong sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Panginoon, na ipinabot mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay isang sandata, Panginoon, sa amin pong buhay, Panginoon. At ikalalakas, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na aming pinagdaanan, Panginoon, na patuloy mo kaming iningatan. Ngayon po, Panginoon, sa araw po ng Disyembre, Panginoon, matatapos po yung taon. Patuloy mo kaming ginabayan, minahal at inalala, Panginoon, sa mga pagkakataon po ito. Maraming po salamat, Panginoon. Sa mga blessing po na aming tinanggap sa buong taon, maraming po salamat, Panginoon. At sa mga biyaya po na ito, Panginoon, na aming ibinalik po sa inyo, nawa, Panginoon, ay maging karagdagang, Panginoon, sa pangangailangan po ng Iglesia. Nawa po, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ng mga taong may kakayahan, Panginoon, na tumulong po sa Iglesia po ito. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kaarawan mo. Nawa, Panginoon, ay lahat, Panginoon, ay naging masaya, Panginoon, sa iyong kaarawan. At may balik po namin sa iyong papuri at pasasalamat, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa napaka magandang puso mo, Panginoon, na ibinaano mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw, Panginoon. Kaya hindi po dito natatapos yung aming pasasalamat. Kaya, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay, mag-special number daw pala. Mic check, mic. Galaw. Low. Low sound. Check, check. Low, low. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po ulit mula po sa youth. So sabi nga po kanina, I really hope we find joy sa mga pagkakataong ito, especially as we celebrate the birth of Jesus, na isa sa pinaka-importante dapat nating alalahanin ngayon, na magkaroon ng kagalakan sa puso natin. Hindi dahil Pasko po, maraming pagkain, maraming bagong damit, pera. Instead, I hope we remember this moment as a celebration na meron tayong Panginoon na nagligtas sa atin at nabuhay para sa atin. So I hope this special namin po is para po sa papuri sa ating Panginoon.
Ayan, good morning po muli. Ayan, pakibati po ang ating mga katabi ng Merry Christmas! Yan. Ayun po. Yan, nakaka-bless po. Ang dami po natin ngayong araw na to. At nawa ay wag po nga nating makalimutan ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko, which is ang birthday ni Jesus Christ. Ayun po. So, dako po tayo sa ating maiksing mga announcement po. Tapos, yung mga special number po, kung umaapaw po tayo ng mga talento at pag-ibig para sa Panginoon, later po, meron po tayong kalalagyan yan. Ayun po. Para po sa ating mga announcement, December 28 po, next week, magkakaroon po tayo ng church planning for 2026 para po sa susunod na taon. Ano po. At yung mga, may birthday po tayo. Ayan. Habang wala pa po yung mga birthdays natin, itong mga activities po natin, meron pa rin po tayong care group, Gideon Fellowship every second Sunday of the month, JCF, youth devotion, and visitation po every Saturday and Sunday. And syempre, ang ating Sunday school every Sunday, 8 a.m. to 9:30 a.m. At ayun po, syempre, happy birthday sa mga magdaraos ng birthday po. Brother John Marcus, December 21. Kuya Ramil on December 24. Sister Marie, December 28. Sister Luz, December 28. Kay Brother Amor, December 30. At kay Nia, December 30. Happy birthday po. Ayun po, meron po ba tayong karagdagang balita? Stay lang po tayo after nitong service po at meron po tayong konting programa po after po nito. Ayun po. Anything else? At syempre po, maraming salamat po sa lahat po na matataba ang puso, maluwag ang bulsa, nagdala po ng ating mga paraffol natin at gifts po natin para sa araw na to. Sama-sama po nating i-celebrate ang Pasko ngayong araw na to. Ayun lamang po, good morning po muli. Ayan, tayo po yung magsitayo at tinaayahan pong dito lumapit sa unahan yung mga kapatid nating may pasasalamat. Ayan, kung wala naman po, tayo po pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob mo sa amin upang maitaas ang aming mga pasasalamat sa inyo, Panginoon. Natin po kami pinagpapasalamat, tinataas ang aming pasalamat. Unang-una, pinagpapasalamat po ni Sister Abby ang kanyang pagkatanggap sa kanyang trabaho. Lord God, sa kanyang trabaho, kayo pa rin po ang siyang sumentro sa kanyang buhay. Gamitin niyo po ang kanyang buhay maging matulungan niya ang mga nangangailangan. Ganun rin po sa kaarawan na sinapit ni Brother Japet. Lord God, bigyan niyo po siya ng marami pang taon na mapaglingkuran ka at mapapurihan ka, Lord God. At ganun din po sa mga nagdaos ng kanilang kaarawan. Pinagpapasalamat din po namin, Lord God, ang mga blessing na dumating sa amin, malaki man o maliit, pinagpapasalamat namin yan. And sa palaging pag-iingat sa amin, Lord God, pinagpapasalamat po namin, tinataas po namin ang pasasalamat na yun sa mga trabaho at sa mga dumadating na opportunity sa amin. Maraming salamat po. Lord God, ayun naman po para po sa aming Thanksgiving. Maraming salamat po. Just pray. Amen.
awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong buhay, itasabi ko ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itasabi ko ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itasabi ko ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang lumanan. Malapit sa'yo, Panginoon. Nang kasalanan, patawarin mo. Isip mo gamitin mo muli. Ako'y lalapit sa'yo, napupuso sa ngalan mo. Ako'y gamitin mo. Lahat ay gagawin para ay manalangin. Ama namin na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lakas at kanlungan ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakalob mo sa amin ng iyong buktong na anak, na lagi nagkakalob sa amin ng buhay at kalakasan, gayon din mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung kami po'y nagkakaroon ng mga pagkukulang at nakakagawa ng mga pagkakasalay, ay pagkalob mo po sa amin ang inyong kapatawaran. Nalalaman po namin na ikaw ay isang Diyos na mapagpatawad sa kanyang mga anak. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na hindi nakadalo sa umaga ito sa anumang kadahilanan. At hinihiling po namin sa lahat ng mga nagsasawalang bahala ng kanilang pananampalataya. Katukoy mo po ang kanilang mga puso upang manumbalik ang kanilang pananampalataya. Upang sa gayon makasama namin sa muli naming pananampalataya. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hipuin po niyo na inyong mapagparang kamay, lalo na mga gamot na inirereseta ng kanilang mga doktor. Bigyan mo po ito ng kagalingan. Nalalaman po namin ikaw isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid
na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Ingatan mo po sila at ilayo sa mga anumang panganib. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba namin mga kapatid na nagsisipagdaos ng kaarawan sa buong ito. Ingatan mo po sila at bigyan ng mga pagpapalang na kailangan kanila sa kanilang buhay. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming kabataan na nagsiparinig ng kanilang magagandang bilang pagpupuri sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas na Jesus Cristo. Panginoon, kung paano kami nakarating sa bahay bangang ito'y kaya hindi makauwi kami na ligtas sa aming mga tahanan. Ang lahat na ito'y tumatamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat upang kayo ay huwag makapagkaroon ng pagkakasala at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesus Cristo na Panginoon natin. Sa Kanya nawa ang Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.